Habang nagpapaputok sila, nagpapaputok din si Jiang Li. Tinarget nito ang sundalong may dalang kaon. Gustong-gusto ni Jiang Li na mapasa kanya ang malakas na sniper rifle. At sa kanyang special na abilidad, magiging nakakatakot ang lakas nito. Magpasya si Jiang Li na kuhanin ito. Nang makita ni Shen Hong ang figura sa ikalawang palapag ng bilya, medyo natuwa ito at sinabing, "Akala ko wala akong paraan para mapatay ka. Pero ngayon, ikaw na mismo ang nagbukas sa kabaong mo. Kayong lahat, paputukan siya." 20 tao ang nagtaas ng kanilang mga baril at pinaputukan si Jiang Li. Pero si Jiang Li, ang isang kamay nito ay nasa dimensional gate at ang isa naman ay umaasinta at gumabaril ng kalmado. Sapul sa ulo ang bawat binabaril nito. 6 na sundalo muna ang bumagsak bago sila may namalayan. Bakit hindi siya tinatamaan ng mga bala natin? Biglang umit na tumalas ang mga mata ni Shen Hong. Baka mutant din ang taong ito. Si Yu Lang nakatabi niya ay pinalaki rin ang kanyang mga mata. Maaari kaya ang kanyang special na abilidad ay hindi tinatablan sa lahat ng klase ng atake? Kaagad na naguto si Shen Hong na umatras dahil nalaman nila na ang kalaban ay isa talagang mutant. Hindi nila ito kaya kung sila lang ng grupo nila. Tumalikod silang lahat at tumakbo. Sinigawan ni Shen Hong ang kanyang mga kasama. "Huwag muna kayong mag-alala tungkol sa mga kapatid natin na namatay. Maganap muna kayo ng mapagtataguan." Si Jiang Li sa kanyang sniper scope ay nakita niya ang dalawang lider ng grupo. Inasinta niya ang mga ito. Pero pagputok nito, bang! Biglang nawala si Shen Hong at Yu Lang sa kanilang lugar. Nakaiwas ang mga ito sa kanyang atake. Pamilyar si Jiang Li sa ganitong eksena. Parehong galaw ang gumulat sa kanya nung nilabanan niya si Lusang. Sa isip ni Jiang Li, maaari kaya ang dalawang ito ay katulad ng lalaking yun? Halos parehas sila ng abilidad. Palaga kayang ginawa sila sa laboratorio sa pamamagitan ng eksperimento. Pagkatapos suriin ang lugar at mga tao ni Jiang Li, napagtanto nito na tila 2 tao lang ang may special na abilidad. Nag-isip ito ng ibang plano at magpaputok ulit ito. Sa pagkakataong ito, hindi sa ulo ang pinuntirya niya, kundi ang mga binti ng mga sundalo. 2 sundalo ang hindi nakaiwas at bumagsak ang mga ito sa niebe. Hawak ang kanilang mga paa at sumisigaw sa matinding sakit. Ang kanilang mga kasama na nakakasaksi sa eksena ay gustong lumabas at tulungan ang mga ito. Kaya nilang tiisin ang sakit sa pag-iwan sa mga bangkay ng kanilang mga kapatid. Pero hindi nila kayang labanan ang kanilang pag-iisip na hindi tulungan ang kanilang mga kasama. Kaya lang, pinigilan sila ni Shen Hong at sinabing, "Walang gagalaw. Sinusubukan niya tayo na palabasin. Ang paglabas ngayon ay pagpapakamatay." Nanatiling kalmado si Shen Hong at kaagad nakaisip ito ng paraan at sumigaw. Hiyagis niyo lahat ang mga pausok at mga nagniningas na granada. Kaagad ang lugar na malapit sa mga sundalong nasaktan ay binalot ng gumugulong na puting usok. Sa ganyang paraan, kahit na may tactical na goggles, ay wala kang makikita. Sinamantala ni Shen Hong ang pagkakataon. Kaagad nagpadala siya ng tao para sagipin ang mga nasaktan. Hindi mapigilan ni Jiang Li na hindi umanga sa mga ito at sinabing talagang profesional silang mga sundalo na may disiplina sa pakikipaglaban. Sabay ngisin ito at binaliktad ang direksyon ng kanyang dimensional gate. Sa mga sumunod na segundo, lahat ng bala na napunta sa kabilang dimensyon ay biglang bumuhos na parang isang mabangis na bagyo. Nakaagad sinalo ng 2 naasugatang sundalo at 4 na nagliligtas. Ang lahat ay galit na galit sa ganitong taktika dahil hindi nila ito maintindihan. Nanginginig na nagsalita ang mga sundalo. Ang taong ito ay hindi tao. Hindi natin siya kayang labanan. Isang batang sundalo ang tuluyang nasiraan ng loob at sumigaw, "Kapitan, magpadala tayo ng distress signal at hilingin natin sa base na ipadala ang commander ng batalyon." Inawakan ni Shen Hong ang kwelyo ng sundalo. "Tumahimik ka! Hindi ba tayo ang ipinadala para magligtas? Ngayon, tayo ang hihingi ng tulong para iligtas tayo. Anong mukha ang iharap ko bilang kapitan?" Ang mga sundalo ay tuluyan nang nawalan ng pag-asa. Tinitignan nila ang kanilang kapitan na takot ang mga mata. Ang taong iyon ay hindi matatalong demonyo. Paano tayo makakalaban sa kanya? Kaysa sa mamatay dito, mas gugustuhin ko nang ipadala ako sa ika-4 na level para pumadyak ng bisikleta. Ang Special Forces team ay nasa mahirap na sitwasyon. Pero sinubukan ni Deputy Commander Yu Lang na pakalmahin ang lahat. "Tumahimik kayong lahat. Ang katotohanan na nagtatago siya sa loob at hindi lumalabas ay nagpapakita na natatakot pa rin siya sa ating lakas. Kaya panatiliin natin ang ating tapang at sigla." Tanging sina Shen Hong at Yu Lang ang nananatiling medyo kalmado dahil pareho silang artificial na mutant. Naunawaan nila na ang kapangyarihan ng kalaban ay hindi isang supernatural na puwersa, pero isa itong uri ng abilidad na hindi nila maintindihan. Si Shen Hong na mukhang nag-aalala ay seryosong nagsalita. Ang kanyang pagiging asintado ay kasing usay ng sa atin. Maaari tayong may snipe anumang oras, pero hindi tayo pwedeng patuloy na magtago dito. Pagkatapos, ang drawing ng isang plano si Yu Lang sa niebe at ipinaliwanag ang kanyang diskarte. Ang kanyang tanawin sa bilya ay walang blind spot. Kung makakapunta tayo sa ilang bahay na nasa harap natin at gagalaw tayo ng walang into,
Basta mawala tayo sa kanyang paningin, kahit ang pinakamagaling sa marksmanship ay walang magagawa. Nakatayo lang si Jiang Li sa kanyang balkonahe at naulaan na nito ang kanilang plano sa pagtakas. Wala siyang balak na umalis sa seat mouse para habulin ang mga ito. Kahit na ang kanilang mga kakayahan ay wala namang kwenta, sila naman ay isang organisado na grupo. Kaya ayaw makipagsapalaran ni Jiang Li. Bukod dito, ang kanyang dimensional gate ay pwede lamang buksan sa isang direksyon. Kung lalabas ito at atakihin ito sa iba't ibang direksyon, malamang tapos na. Samantala sa West Mountain Base, nakatanggap si Mr. Chen ng report mula kay Secretary Go. Kuminga ito ng malalim at binasa ito. 12 kawal ang napatay. Walang ekspresyon sa mukha ni Mr. Chen. Pero si Miss Go na sekretarya niya sa loob ng 5 taon, alam nito na ang kanyang kalmadong anyo ay hindi sumasalamin sa kanyang panloob na nararamdaman. Humakbang ito palapit at sinabing, sina Shen Hong at Yu Lang ay walang kwenta. Nagdulot sila ng malaking kawalan sa base. Sa tingin ko, dapat silang maparusahan ng matindi para maging halimbawa. Nag-isip ng sandali si Mr. Chen. Kung sa nakaraan lamang ito, pinugutan niya na ng ulo sina Shen Hong at Yu Lang nang walang pag-aalinlangan. Pero ngayon, dahil ang base ay kulang sa tao at nagdalang mga ito na importanteng impormasyon, sumagot ito, hindi nila ito kasalanan dahil ang kalaban ay masyadong malakas. Pero curious ako tungkol sa misteryosong kuta na to. Bakit hindi ko pa narinig ito? May impormasyon ka ba dito? May inihanda na si Miss Go bago pa siya pumunta kay Mr. Chen. Iniabot nito ang tablet na nagpapakita ng mapa ng Heavenly City na may napakaraming importanteng lokasyon na may marka. Ipinaliwanag niya ito kay Mr. Chen. Base sa report na mula kay Shen Hong at Yu Lang at pinagsama-samang dating impormasyon, marahil ang pinakasuspek ay ang dating manager ng warehouse na si Jiang Li. Ang orihinal na may-ari ng kutang ito ay ang bilyonaryong si Wang Ximing na naiulat na gumastos na ilang bilyong dolyar sa pagpapatayo nito 10 taon na ang nakakaraan. Pang-entertainment lang ito dati. Kaya lang ngayon, ang ating mga engineer ay kinatansya na ang kutang ito ay mas malakas pa ang depensa kumpara sa ating West Mountain Base. At kung paano nakuha ni Jiang Li ang kuta, wala pang nakakalang sa ngayon. Nang marinig ito ni Mr. Chen, hindi niya mapigilan na mapakomento. Napakaswerte ng batang ito, pinagpala siya. Sa mga mata ni Mr. Chen, si Jiang Li ay isa lamang hamak na mababang tao na nahihirapan sa magandang buhay. Ang mga ganitong tao, kahit na magkaroon ng kapangyarihan, ay magiging limitado dahil sa kanilang makitid na pananaw at mababaw na katalinuhan at sa bandang uli ay nalulula sa kanilang sariling abilidad at hindi maikukumpara sa isang taong dakila. Muling ginawa ni Mr. Chen ang report at binasa ito ng mabuti. Sa Southern Warehouse Manager, nitas na abilidad, hindi tinatablan ng mga bala sa pag-atake. Bigla niyang napagtanto ang pinakabuod ng problema. Ang lugar kung saan nagpadala ng distress signal si Nawana at Lusang ay ilang kilometro lamang mula sa kanyang bilya. Malamang, inabol niya ang mga ito at lumabas siya ng kanyang kuta para patayin si Wana. Kung isasaalang-alang ang kanyang abilidad na lumusot sa mga pader, sa malamang meron itong natuklasan na sekreto tungkol kay Jiang Li na dahilan para patayin sila nito. Ang pinakamalagang sekreto dito sa Apocalypse ay supply ng pagkain. Kuminang ang mga mata nito at sinabing mukhang ang bilyones na halaga ng kayamanan na mula sa Southern Warehouse ay nasa kanyang mga kamay na nakatago sa isang abilidad. Nasasabik na sumigaw si Mr. Chen, malinaw na ang lahat, kailangan nating uliin si Jiang Li. Magulat si Miss Go sa mga revelasyon ni Mr. Chen at hindi nito kinalimutan na purihin si Mr. Chen. Congratulations, Panginoong Chen, sa pagtuklas ng napakalaking alaga ng mga supply para sa ating West Mountain Base. Tumangulang si Mr. Chen ng may kasiyahan. Malinaw na intensyon niyang kuhanin ang credit sa pagdiskubre ng mga supply. Nagsimula itong magpantasya tungkol sa magatbong buhay na paparating na parang ang mga supply ay nasa kanya ng mga kamay. Ang totoo, kung talagang makuha natin itong mga supply, maaaring tumagal ang base hanggang ilang dekada. Iniagis nito ang report sa mesa at kaagad na nagutos. Dalhin si Pingpong dito. Ilang sandali lang, nagbigay na ng utos si Pingpong sa grupo ni Shen Hong at Yu Lam na pansamantalang tumungo sa Suis Village sa kabilang ilog. Ang akbang na ito ay may dalawang dahilan. Una, para imbestigahan ang lugar ng maaga. At pangalawa, upang maghintay doon para sa parating na ukbo. Mula nang binalaan ni Jiang Li si Chanlei, nabuhay na sa takot si Chanlei araw-araw. Natatakot ito sa posibilidad na ang West Mountain Base ay magpadala ng ukbo para sa lakayin ng nayon. Ang kanyang pinakatatakutan ay nagkatotoo nang biglang lumitaw ang grupo ng mga sundalong armado sa Suis Village. Nagmadaling tinawagan ni Chanlei si Jiang Li. Kapatid na Jiang Li, may masamang nangyari. Kaagad naulaan ni Jiang Li na may dumating na ng mga sundalo sa Suis Village. Huwag kang mataranta, Chanlei, sabi ni Jiang Li. Kailangan mo lang tandaan, ang mga taong ito ay hindi sa gobyerno. Pumunta sila sa Heavenly City para mga alap ng mga supply nang walang paggalang at pagsunod sa moralidad at batas. Kailangan mong mag-ingat sa pagtatago ng iyong mga supply at mas lalo kang mag-ingat para sa iyong buhay. Balisang sumagot si Chanlei, pero huwag kang mag-alala sa akin, boss.
Kung gusto kong tumakbo, walang makakahuli sa akin. Kahit na ikaw, hindi mo ako nahuli nung nakaraan. Ang problema lamang ay ang mga taong ito ay tinanggap bilang bisita ng aming pinuno ng nayon. At ngayon, walang makikinig sa akin kahit anong sabihin ko sa kanila. Sumagot si Jiang Li at sinabing, wala kang magagawa sa nayon. Hindi mapipigilan ng magaling at matalinong mga salita ang mga nakataga ng mamatay. Kaya alagaan mo na lang na mabuti ang iyong sarili at mga nakapalibot sa iyo. Biglang nagseryoso ang tono ni Jiang Li, pero ipapaalala ko sa iyo, tinatrato kita bilang isang kapatid. Kung sakaling makapagdesisyon ka na ayaw mo nang makatrabaho ako, hindi kita sisisiin. Ang kaing kondisyon ko lang ay wag mo akong traidorin. Dahil naranasan ni Chanley ang lakas ni Jiang Li at ang mga limitadong edisyon ng collectible na meron ito, kagad tiniyak ni Chanley, kapatid na Jiang Li, maasahan mo ako. Alam ko, ikaw ang makakabuti para sa akin. Gusto na sanang papuntahin ni Jiang Li si Chanley sa safe house, pero biglang nagbago ang isip nito at sinabing, Chanley, kailangan ko pa ng karagdagang impormasyon tungkol sa West Mountain Base. Subukan mong alamin hanggat kaya mo ang tungkol sa galaw ng mga sundalo. Mag-aalangan na sumagot si Chanley, wala sa talento ko ang pagiging undercover. Ang mga sundalong yun ay nakakatakot at tinitignan ko pa lamang sila ay nanginginig na ako. Medyo napaisip si Jiang Li. Mukhang hindi pa talaga alam ng lalaking ito ang kanyang tunay na lakas. Sa kanyang taglay na abilidad ay madali lang mapatigas at magawang yelo ang mga sundalong yon. Bakit masyadong mahina ang loob nito? Huwag kang mag-alala, sabi ni Jiang Li. Hindi ko sinabi na makipaglabang ka sa kanila. Basta siyasatin mo lang sila ng kaunti. Kung makakakuha ka ng importanteng impormasyon, meron kang gantimpala sa akin. Dahil dito, gumiwanag ang mukha ni Chanley. Boss, maasahan mo ako. Gagawin ko ito ng perpekto. Samantala sa Swiss Village, ang lider ng nayon ay abala sa pag-aasikaso ng mga sundalo. Inaayos nila ang kanilang matitirhan at humihingi sa bawat bahay na magbigay ng pagkain at inumin para sa kanila. Tinawag ni Chanley ang lider ng nayon mula sa likuran. Kaagad na pinuntahan siya ng lider ng nayon at pinagalitan ito. Hindi ba't sinabi ko na magtago ka sa bahay at huwag kang lalabas? Kapag nalaman ng mga sundalo na isa kang mutant, baka kunin ka nila. Ano ang mangyayari sa nayon natin pag nagkaganon? Sumagot si Chanley ng may ngiti. Ang katotohanan na ako ay isang mutant ay lalabas din. Kung hindi ngayon, bukas o makalawa. Kahit na hindi magsalita ang mga taga-nayon natin, makakasiguro ka ba na ang mga tao sa katabing nayon natin ay hindi magsasalita? Kaya mas mabuti nang aminin ngayon at gamitin ang oportunidad na ito para mas mapalapit sa kanila. Pagkatapos mag-isip ng leader ng nayon ng Swiss Village, naiisip nito na may katwiran si Chanley. Dinala niya si Chanley kay Shenhong at sa iba. Mga Ginoo, dito ang aking apo na si Chanley. Isa siyang mutant. Nang marinig nila na isang mutant si Chanley, tumingin lahat ito sa kanya ng may pagkamanga. Lumapit si Shenhong at nagtanong, hindi ka mukhang isang mutant. Ano ang iyong abilidad? Para makuha ang tiwala ng mga sundalo, sumagot si Chanley. Nakikita niyo ba ang mga bahay na niebe? Ako lahat ang nagkayo ng mga yan. Pagkatapos ay ipinakita nito ang kanyang abilidad. Sa kaunting pagangat ng kanyang kanang kamay, isang bulang niebe ang tumaas sa ere. Nanlaki ang mga mata ng mga nakasaksi dahil sa pagkamanga at hindi na nagduda ang mga ito. Natuwa si Shenhong, inakbayan niya si Chanley at sinabing, kapatid, nakakamangha ka. Hindi ko akalain ng isang maliit na nayon ay may nagtataglay ng ganyang talento. Ang makahanap ng isang mutant ay napakalaking tagumpay. Ang isang natural na mutant tulad ni Chanley ay maaaring umawak ng mataas na posisyon sa Special Forces ng West Mountain Base. Ang lahat ay umaasang makambuo ng magandang relasyon sa kanilang potensyal na leader sa inaharap. Random ni Chanley ang saya at lumingon nito sa leader ng nayon at sinabing, Lolo, maganda ka pa ng maraming pagkain at inumin. Gusto kong magsaya kasama ang mga sundalo. Sa panahon ng pagsasaya, nakangalap ng mga lagang impormasyon si Chanley at kaagad na tinawagan si Jiang Li. Ang West Mountain Base ay bumuo ng isang grupo nang may nakakakilabot at malalakas na mutant na mga kapitan at handa silang umatake sa iyong kuta sa anumang oras. Marami silang dalang pampasabog para sa demolisyon. Pagkatapos malaman ni Jiang Li ang mga detalye mula kay Chanley, nagkaroon nito ng respeto kay Chanley at sinabing, maraming salamat sa impormasyon mo. Pwede kang pumunta dito at kuhanin ang iyong mga figurin anumang oras. Pagkatapos, biglang nagbero si Jiang Li. Bachoy, hindi mo ba naisip na sumali sa West Mountain Base? Ang pagsunod sa akin ay mukhang hindi ang pinakamabuting landas para sa'yo. Mumitiran ng maluwag si Chanley at sinabing, kapatid na Jiang Li, ang puso ko'y laging sa'yo. Tiwala ako sa instinct ko. Bilang isang sensitibong tagahanga ng anime, ramdam ni Chanley ang masamang intensyon ng mga sundalo, lalo na kung paano nila titigan ang kanyang mga taga-nayon na para ba silang mga hayop. Hindi niya ma-imagine ang kanyang sarili na maging parte ng ganitong klaseng grupo. Habang si Jiang Li, kahit hindi naman ito maginoo, nakita ni Chanley sa kanya ang taong may tunay na ugali. Maintindihan naman ni Jiang Li kung pipiliin na sumali ni Chanley sa West Mountain Base. Tiniyak at sinabi ni Jiang Li na
hindi mo pagsisisihan ang desisyon mo ngayon. Patuloy mo lang na obserbahan ang kanilang mga galaw at tawagan mo ako kung may pagbabago. Malalim na nag-isip si Jiang Li kung paano gagawa ng pangontra laban sa akbang ng mga sundalo. Magmuni-muni ito kung paano kontrahin ng mga pampasabog dahil ito ang mga pangunahing problema. At malamang maraming imbak ng pampasabog ang West Mountain Base na kayang pasabugin ng 10 kuta kagaya ng sa akin. Pero para mailagay nila ang mga ito, kailangan muna nilang makalapit sa kuta. At yun ang oras na itutumba ko sila. Hindi masyadong nag-aalala si Jiang Li. Kung tutusin, teritoryo niya ito. Kahit hindi niya kayang tigilan ng 2 unang palapag, maaari siyang tumakas sa underground level. Ang totoong importansya ng kuta ay ang ilalim na palapag na hindi tatablan kahit pa ng mga misay. Pagkatapos, tinawag ni Jiang Li ang lahat ng babae sa safe house. Ipinaliwanag nito ang tungkol sa sitwasyon nila at sinabihan ng mga ito na pumunta sa underground kung sakaling umatake ang West Mountain Base. Naintindihan at nag-aalala ang mga babae. Pero tiniyak ni Jiang Li sa kanila, huwag kayong mag-alala. Nakalkula ko na ang lakas ng West Mountain Base. Hindi nila kayang takutin ang ating seguridad. Pagkatapos magtalaga ng mga gawain, pumunta si Jiang Li sa control room para tignan si Yang Xinxin. Xinxin, kamusta ang gawain na pinapagawa ko sa iyo? Tumingin si Yang Xinxin at sinabing, sinubukan kong iyak ang West Mountain Base Network sa mga nakaraang araw. Pero hindi ako makapasok. Hindi naman sa nagkukulang ang aking abilidad. Pero ang kanilang internal network ay isang local area network. Imposibleng mapasok ito kung hindi mo ma-access ang kanilang internal network at ang kasalukuyang network ni Jia ay paralisado. Parang sinusubukan mong magluto ng kanin na walang digas. Hindi na nabigla si Jiang Li sa ganitong resulta at sinabing, hindi kita sinisisi. Hanggat napapanatili natin ang ating sariling seguridad at pigilan ang mga sumasalakay, okay na sa akin yon. Kung kayang makapasok sa iba, mas maganda. Pero kung hindi, hindi naman malaking bagay yon. Pagkatapos, binisita ni Jiang Li si Lu Karen sa kanyang workshop at tinanong ito ng seryoso. Kung ikaw ay isang eksperto sa demolition sa West Mountain Base, paano mo titirahin itong kuta? Sumagot si Lu Karen ng walang pag-aalinlangan. Para sa mga gusali, natural na gagamit ako ng TNT na pampasabog na may detonators, lalo na sa mga lumang struktura. Mentanong pa si Jiang Li, gaano karaming pampasabog sa palagay mo ang kailangan para magkaroon ng malaking butas ang ating kuta kung isasaalang-alang ang katatagan nito? Kumamot sa ulo si Lu Karen at sinabing, wala akong eksaktong konsepto sa lakas at tibay ng panlungan. Pero kung base sa mga materyales at kapal nito, siguro mga 500 kilogramo ng pampasabog ang kinakailangan. Mag-isip si Jiang Li, kung ganyang kadami, napakadali naman na targeting kapag dinala dito. Pwede bang pasubugin ko ang mga ito ng maaga gamit ang aking sniper rifle? Kaya lang, humiling si Lu Karen at sinabing, malabong mangyari yon. Matatag ang TNT. Hindi ito basta mapapasabog ng mga bala o kahit direktang pagsunog. Kailangan pasabugin ang mga ito gamit ang isang detonator. Nag-isip ng sandali si Jiang Li. Kung gayon, mukhang kailangan kong gamitin ang pangalawang plano. Kamusta pala ang pinapagawa ko sa iyo nung nakaraan? Ipinakita ni Lu Karen ang isang bomba na may detonator. Hindi ito naging mahirap para sa akin. Handa na rin ang scope nito, sabi ni Lu Karen. Pero ito ang pinakamahirap na parte. Inilabas nito sa cabinet ang isang set ng gamit sa pakikipaglaban. Pinag-isipan niya ito ng mabuti kung paano gawin. Ginamit niya dito ang pinakamakabagong materyales sa teknolohiya na ibinigay ni Jiang Li. Pinatibay ito na kayang labanan ng bala ng mga sniper rifle. Medyo naguguluhan si Lu Karen. Bakit ipinagawa mo ito sa estilo ng uniforme ng mga sundalong yon? May plano ka ba na pumasok sa kuta ng West Mountain Base? Mahalaga ito, sagot ni Jiang Li. Maintindihan mo rin pagdating ng tamang panahon. Samantala sa West Mountain Base, isang grupo agad ang binuo at umalis papunta sa Suba Ameritown. Si Shen Hong at ang iba ay matagal nang naghihintay sa pasukan ng nayon. Sa misyong ito, voluntaryo na sumali si Liang Yu, hindi para labanan si Jiang Li, kung hindi handa ang kanyang mga estudyante na makatakas. Pagkakita ni Shen Hong kay Commander Ting Pong, magmadali itong nagtapat sa kanilang pagkabigo. Pero hindi ito sinisi ni Ping Pong at sinabing, mali ang desisyon ng organisasyon dito. Masyado nilang minalit ang lakas ng kalaban, kaya huwag mong sisihin ang sarili mo. Pagkatapos, bigla itong nagalit at nagngit-ngit ang ngipin nito at sinabing, kung sino man ang taong pumatay sa aking mga kapatid ay magbabayad at paggugutay-gutayin ko ang katawan nito. Maniwala si Shen Hong dahil nakikita niya ang malakas na grupo sa likod ng kanyang kapitan. Sa pagkakataong ito, kahit na ang lakas ni Jiang Li ay hindi ka panipaniwala, tiyak na magdurusa ito. Pagkatapos, itinuro ni Ping Pong si Chan Lei. Sino ang lalaking yan? Kaagad na ipinakilala ito ni Shen Hong. Siya ay isang natural na mutant. Kaya niyang kontrolin ang yelo at niebe. Ang taong ito ay maraming potensyal. Si Liang Yu na nakatayo sa likod ni Ping Pong ay kaagad nakilala si Chan Lei. Sa isip ni Liang Yu, hindi ba siya ang mutant makasama ni Jiang Li para kuhanin si Yang Xinxin nung nakaraan? Gayunpaman, pinili nito na hindi ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan
dahil ang kanyang pangunahing prioridad ay makatakas sa West Mountain Base kasama ang kanyang mga estudyante. Pinagmasdang mabuti ni Tingpong si Chanley at nagtanong, "Kaya mong magkontrol ng yelo at niebe?" Kabadong tumango si Chanley, "Oo, lahat ng bahay na yelo dito sa nayon ay ako ang nagtayo." Tinapik ni Pingpong sa balikat si Chanley at sinabing, "Pagkatapos ng operasyong ito, irerekomenda kita sa nakakataas. Baka magkaroon ka ng pagkakataon na maging leader ng grupo." Pagkatapos, nagsimula ng pag-usapan ni Pingpong ang plano sa operasyon. Base sa impormasyon na meron tayo, ang kalaban ay asintado. Kaya dapat, habang nilalagay natin ang mga landmines at pampasabog, ay gagamit tayo ng mga smoke grenade para hindi niya tayo makita at maasinta. At sa kanyang abilidad na hindi tinatamaan ng bala, ang layunin lang natin ay pasabugin ang kanyang kuta para bumukas. Hindi natin siya lalabanan ng direkta. Kumpiyansang sinabi ni Tingpong na hindi ako naniniwala na ang kanyang abilidad ay walang kahinaan. Kung siya ay isang eksperto sa malayuang labanan, sa malamang ang kahinaan niya ay malapit ang labanan. Kapag napasabog na natin at nabuksan ang kanyang kuta, papasok tayo kaagad at itutumba natin siya sa loob ng ilang minuto. Samantala, sa loob ng safe house, nagbabasa ng libro si Jiang Li. Pagkakita niya ng makapal na usok sa labas sa surveillance camera, sinara niya kaagad ang libro at isinuot ang special combat suit na ginawa ni Lu Karen. Sinabihan niya ang mga babae, "Manatili kayo sa basement at huwag kayong aakyat dito sa itaas. Dito ay labanan sa pagitan ng mga lalaki." Tumayo ito sa pangalawang palapag ng balkonare. Habang tinitignan nito ang makapal na usok, naisip ni Jiang Li, mukhang takot sila sa aking sniper rifle. Pero maganda itong estratehiya. Makikita ang kumpiyansa sa mukha ni Jiang Li at nagpakawala ito ng nakakalokong ngiti at sinabing, ang susunod nilang akbang ay lalapit sila at pasasabugin ng kuta.